Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Mahal na Jesus. Siyang banal, matamis na presensya, yung binuho sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga pagtoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Lord's Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugyan instrumentalists, at sa pagbibigay, salamat sa mga matatapat. Sa mga salita, mahal na Panginoon, ikaw magpala sa ganakil ako magawa. Umasalamat ko sa inyo sa unang dalayan namin ginagala, mahal Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Aking sinasaway lahat ko ang kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milibandasan na pusing spirit. I command you in Jesus' name. Kasal-kasal, right now, in the name of Jesus. Deliver to this Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power only to our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Will de Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Binabati ko rin po, tayo po ay nagagalak. Kasama po natin beloved in-laws, Ate beloved Mr. Fox, beloved Mami, sampo lang mga kasama niya. Hallelujah, magandang hapon po sa inyo. At binabati ko rin lahat ating beloved preachers, beloved co-workers, mga awit, mga instrumentalists, ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat, tinamahal. Magandang hapon po rin natin malapiloon. Kindly read the book of Matthew chapter 9, verse 13. Mateo 9:13, Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Amen. The very reason why our Lord Jesus Christ came on this planet, on this earth, as man, is to call the righteous, or call the sinners. Sabi niya, I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Ako'y pumunta para tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Amen? So our topic for today is living like Jesus. Mabuhay na katulad ng ating mahal na Jesus. In fact, yung Christians, ibig sabihin, yung bakit kayo tinawag na Christian tayo, o Christians, ibig sabihin po nun, Christ-like. Christian means Christ-like. Katulad ni Kristo ang Kristiyano. Palapakan natin, malapakin ako. Amen? Itong Kapaskuhan, minsan nagpapaalala pa sa atin ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Marami naniniwala na hindi raw ang mga Kristiyano magdiwang sa panahon ng Pasko. Marami mga nag-uusig. In fact, sa social media, marami dyan nakakalat ng mga balita na ang Kristiyano raw hindi na kailangan mag-celebrate ng Christmas dahil ito raw ay pagan in origin. Pagano raw yung Christmas? Wala naman talaga nakakaalam na eksaktong month o date ng Christmas, minamahal. Yung December, okay, sabi na natin, hindi naman talaga yan. Kasi yun ang kanilang
pinaninindigan. Hindi naman talaga Pasko, December, yung kapanganakan natin Malapino. Okay, granting na hindi nga yan. So sabihin na natin, okay, tama kayo. Hindi naman talaga December. Siguro mga March o April o May, siguro dyan naglalaro yung kapanganakan Malapino. Yan kung taliksigin mo talaga, i-research mo, talaga naman pag-ano talaga. Pero sa atin, hindi natin ginagawa yan dahil nakikisabay tayo sa mga pagan. Ginagawa natin yan dahil naniwala tayo na mayroon Diyos sa nagkatawang tao, pinanganak. Amen? We are celebrating that there is a God in heaven, a God who is invisible, an almighty God that came down in this earth to become as man, to rescue the humankind from sin, from hell, from the bondage of the enemy. Kung sila ay nagse-celebrate ngayon, mas lalo na dapat ipakita ng mga tunay na naglilingkod sa Diyos, mga tunay anak ng Diyos. Huwag natin pag-usapan yung date o buwan. Ang mahalaga, mayroong pinanganak at niligtas tayo. At tayo dapat ang manguna sa pagpapasalamat, pagbibigay, papuri, because we are the beneficiary of the becoming man of the Almighty God. We are the beneficiary. Tayo ang pinagpala sapagkat tayo nakinabang sa pagkakatawang tao ng ating Malapino. Tunay na siya na dumahan sa ating mga buhay. Binago tayo. Nakita natin mga himala. So, we are the true worshiper. Dapat tayo ang tunay na magbigay ng celebration sa araw na ito, sa mga panahon na ito. Amen? So, bilang pasasalamat, of course, as the Christians, we should be living like our Lord, Jesus Christ. Ano sabi dyan sa sa 1 Juan, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. 1 Juan 3, 1 hanggang 3. Unang Juan 3:1 hanggang 3. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagkat siya ay hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikilala gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Amen. Isa-isahin natin, minamahal. Masdan ninyo kung paanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya ay hindi nakilala nito. Kasi yung gawa natin, hiwalay sa sanlibutan, minamahal. Kaya hindi tayo nakikilala. Ibig sabihin, hindi sila nakikipag-close sa atin. Kasi nga, hindi nila nakilala ang ating malapay noon. 2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Hindi pa raw nahayag kung magiging ano tayo. Tuloy natin. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, ibig sabihin mahayag, yung kanyang pagbabalik yung tinutukoy. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo magiging katulad niya. Kaya ba? Ang Kristiyano talaga, katulad ni Kristo. Hindi pa man ngayon, pero dapat natin sanayin natin sarili. We should be living like our Lord Jesus Christ.
Sinasanay na natin, pinapamuhay na natin ang salita ng Diyos. Yung mga palatuntunan ng ating malapinoon. Minamahal. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. We shall be like Him, for we shall see Him as He is. Magiging katulad tayo sa Kanya, sapagkat makikita natin siya na mukhaan. Palapakan natin, Panginoon. Amen? We will see the Lord face to face. Someday, somehow, we will be seeing the Lord face to face. That is our blessed hope. Yan ang ating pinakamimithi, minamahal. Ano sabi niya sa 3? At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman yang malinis. Ang may pag-asa raw na ganito ay naglilinis sa kanyang sarili. Anong pag-asa? Yung pag-asa na makikita mo ng mukhaan ang iyong tagapagligtas. Are we willing to see the Lord face to face? Dapat lang. Yan. Kaya nga tayo nililingkod, minamahal eh. Kaya nga, nagpipigil tayo, pigil dito, pigil doon, para wag tayong mapunta sa makasalanang buhay, dahil ang ating minimithi, makita natin siya na mukhaan. Amen? Ang sino mang meron ng pag-asang ito, sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili. Dapat naglilinis talaga tayo. Umihiwalay tayo sa masama. Bakit? Gaya naman niyang malinis. Di lang malapinoon, napakalinis. Kung tayo naglilinis, may pag-asa tayo, ilamahal, na makita siya na mukhaan. Kaya natin nandito, dahil alam natin na sa ating pagsamba, paglilingkod, nililinis ng dugo ng malapay noon ang ating mga kasalanan. Amen? Kaya mahalaga ang pagsamba. Napakahalaga ng pagsasamba. Higit pa to sa ginto. Higit pa yan sa kayamanan sa mundo. Amen? Meron kasi nasasabi, bakit kuya? Masama ba magkaroon ng material? Masama ba magkaroon ng kayamanan? Hindi masama. Ang masama, kung mas mahalaga sa iyo yan, kisa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise the Lord! It is not bad to have possessions. It is bad when possessions possess you. Kung mayroon kang possessions, that is very good. Pero kung ang puso mo napupunta doon at isinantabi mo ang Diyos na nagligtas sa iyo, diyan po nagiging masama. Ano? Sinabi ng Biblia eh. The book of Psalms chapter 62 verse 10, kindly read. Gusto nga lang Diyos, pinagpala ka eh. Amen ba? Yun na mahal? Pero dapat, maging matalino ang anak ng Diyos sa pag-handle ng kanyang blessings. Kindly read. 62 verse 10. Awit 62:10. Huwag kang tumiwala sa kapigatian at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Kung ang kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglagakan ang inyong puso. Amen. If riches increases, don't set your heart upon them. Sabi ng Biblia, kung lumalago ang material blessings mo, huwag mo ilagay ang puso mo. Malapakan natin, malapin. Huwag mo ilagay doon. Ibang pamantayan ng anak ng Diyos. Our standard is higher than the standard of this world. Sa sanlibutan, lahat gagawin nila. Kahit sa masamang paraan, just to acquire the material things. Kaya nga may mga gera eh. Kaya nakakagulo ngayon. Ang daming mga wars, di ba? One, the primary reason why there are wars, because of wealth. Karamihan sa mga ugat ng mga digmaan, puro kayamanan ang dahilan. Minamahal. Kaya mga anak ng Diyos,
your standard is higher. Ang panuntunan mo mas mataas sa sanlibutan. Na mahal. Kung mayroon ka pagpapala, use it for the glory of God and for the betterment of the church of our Lord Jesus Christ. It is not bad kung mayroon ka, gamitin mo. Papakinabangan mo. But do not forget, God has given you that blessing to make you fruitful in the spiritual aspects of life. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Ang linaw ng ilasa dyan, huwag kang timiwala sa kipaghatian. Kipaghatian ba talaga yan? At huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Pagnanakaw pa binanggit. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglagakan ng inyong puso. Palapakan natin, malapay na, amen ba? Psalms 62:10. Basahin nga natin sa, parang di natin masyado maintindihan. 62 verse 10. Ano sabi dyan? Trust not in oppression. Mukhang malabo yung papakasalin sa Tagalog. Huwag kang tumiwala sa kibighatian. Sabi sa English, trust not in oppression. Ibig sabihin, marami kasi mga tao, they oppress other people just to acquire wealth. Marami silang naapakan na karapatan. Katulad ng mga kidnap or ransom gangs, di ba? Diba? Pumapatay sila ng tao, pinapahirapan sila ng tao, pinapahirapan nila mga kinikidnap nila. For what reason? Para makakuha ng kayamanan. Ang tawag po dyan, oppression. Pinipighati mong iba para makinabang ka. Hindi ganyan ang naglilingkod sa Panginoon. Di bali, unti-unti lang. Basta wala ka naapakan na karapatan ng ibang tao. Palapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Pag matyaga ka sa kaunti, pag pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa kaunti, pagkakatiwalaan din tayo sa malaki. Yan ang sinabi na masulatan. So be faithful. Kahit maliit lang tinatanggap mo, maging tapat ka. Ayusin mo yan. Tapat ka sa Diyos at sa kapwa. Isang araw, palalakin yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan yung sabihin, huwag kang timuwala sa kipighatian. Ibig sabihin, may mga tao, ang kanilang pinagmamalaki, ako'y malakas. I have all the resources. I have all the weapons para pighatiin ko ang iba, para kunin ko ang kanilang mga ari-arian. So, ang tinutukoy yan, mga kidnapper, mga kidnap or ransom groups. Diba? Yan tinutukoy yan. Huwag sila magtiwala sa kanilang ginagawa. Huwag silang magpatuloy sa ganyan dahil mawawala rin yan. Minamahal. Pero pinaghirapan mo, pinagpiwasan, pinanalangin mo, pinagpray mo. Sabi nga ng Biblia, the Lord makes rich and He adds no sorrow with it. Ang Diyos ang papayaman at hindi niya dinaragdagan ng kalungkutan. Amen? Malinaw ang Biblia. Siya ay nagpapayaman at hindi siya nagdadagdag ng kalungkutan. Marami kang kayamanan, pero malungkot ka naman. Bakit? Marami umiyak eh. Diba? Kinamka mo yung lupain na hindi naman sa'yo. Ang tawag dyan, oppression. Diba? Ino-oppress mo yung tao. Dahil you want material by oppression. Kaya may gera eh, mga gulo, kahit mga World War I, World War II. Diba? Kaya nga magkaroon World War II, isa sa mga dahilan yan eh. Pinagkukuha ng mga ginto ng mga Japanese Imperial Army. Yeah? Yeah, pinagkukuha yung mga kayamanan. They kill the lives of the people. Marami silang pinatay para lamang nakawin ng mga ginto. Pero sa tunay na naglingkod sa Panginoon, minamahal, katulad ninyo pinagpala, dinaan ninyo sa mabuting paraan. You pray, nanalangin tayo para ang Diyos ang magbigay sa inyo ng pagpapala. Nagtiis kayo ng mga trials at kayo naman sinuklian ng Diyos na maraming pagpapala plus kaligayahan sa banal na Espiritu.
Palapakan natin, malapayro. Amen? Pero mayroon pa rin, paalala, kung ang mga kayamanan ilumago, huwag ninyong paglagakan ang iyong puso. Huwag daw ilagay doon. Dahil sa ng Biblia, huwag mo ibigin ang sanlibutan niyang mga bagay na sa sanlibutan. Ang sino mang umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya pag-ibig ng Ama. Maganda, if you have material things, that is very good. But do not put your hope and trust upon them, on them. Huwag natin ilalagay ang puso natin. Dahil kung nakasumpong tayo sa katotohanan, ito na ang kayamanan na hindi mapantayan. The Spirit of Jesus Christ is the wealth that cannot be compared to the other things of the world. Kaya pag nasa iyong banal na Espiritu, nandito ka, maligaya ka, nagpupuri, higit pa yan sa bilyon na pera sa bangko. Amen? You are protected by the power of God. Protektado tayo sa kapangyarihan ng ating malapit. Yan ang tunay na pagpapala. Pero hindi nga galit ang Diyos sa pinagpapala. Hindi nga galit ang Diyos sa kayamanan. Magiging pangit lamang sa paningin ng Diyos if you will love material things more than we love God. Magiging masama lamang yung kayamanan pag minamahal natin yan kisa pagmamahal sa Diyos. Hallelujah. Kindly read Matthew chapter 5, verse 43 up to 48. Cinco, 43 hanggang 48. Ay, pakibilis. Mateo 5. Mateo 5:43 hanggang sa 48. Narinig ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapupuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinabi ko sa inyo, ibigin mo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo'y maging mga anak ng iyong Ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw ng masama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap sapagkat kung kayo iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti sa inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y mga pakasakdal, gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Amen. Kaya nga ating pinag-aralan, living like Jesus, mamuhay na katulad ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ating pinag-aralan. Kaya ano sabi dyan sa 43? Narinig ninyong sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Ay, tuloy-tuloy. Tatapos sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Malapakan natin malapay noon. Yan ang pamumuhay. Mamumuhay katulad ng ating malapay noon. Kasi, ang katotohanan, tayo talaga ay kaaway ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, ang tawag sa atin sa Biblia, we are enemies of God. Dahil tayo po ay makasalanan. Ang tawag sa atin, kaaway ng Diyos, sabi ng Biblia. Ngunit tayo naging kaibigan at anak ng Diyos. Bakit? Siya ay bumaba dito, nagkatawang tao. Amen? Kaya, inasahan din ng malapay noon na ibigin na natin yung ating mga kaaway. Dahil tayo nga kaaway, pero tayo pinuntahan para iligtas. Ganon din tayo. Sabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway. Palapakan natin malapay noon. Amen? Ibigin daw. At idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Kahit yung gumagawa ng masama nga sa atin, idalangin pa daw natin. May mga anak ng Diyos na kaunting ano lang. Makanti lang kaunti, wala na. Na
na ano na yung pagiging Kristiyano, nakakalimutan. Pero ang banal na kasulatan, sinasabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Upang kayo'y maging mga anak ng iyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamten? Kasi yung instinct ng tao, mabuti lamang siya sa mabuti sa kanya. Yun ang instinct natin. Instinct. That is a natural response as human. Pero sa Biblia, pag Christian ka na, you're a born-again Christian, yung normal na pagkatao, yung natural na pagkatao, binabago na yan. Amen? Binabago na. Natural na tao, yung natural na tao, hindi Christian, mabait yan, mabait sa kanya. Pero yung mga Christians, kahit di mabait sa kanya, mabait yan. Palakpakan natin, malapin. Yun ang sabi. Kaya nga, living like Jesus, pamumuhay ayon sa malapay noon. Katulad ng ating malapay noon. Christian is Christ-like in character. Kapareho ng ating malapay noon. Pati pag-iisip, kapareho ng ating malapay noon. Sapagkat kung kayo iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamten? Wala na raw ganti. Hindi din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis. Sa Israel kasi, yung maniningil ng buwis, yun yung mga masasamang tao yun. Ang tawag, ano yan, mga kurap yan sila, maniningil ng buwis. Under sila, yung Israel kasi nung araw is under the Roman Empire. Sakop ng Romano yung Israel ng panahon. Kaya yung mga maniningil ng buwis dyan, sinusobrahan nila yung kanilang paniningil. Katulad ni Mateo, one of the apostles, si Mateo, maniningil ng buwis yan. Pero tinawag, pinili ng ating malapay noon. Walang pinipili ang Diyos kahit sino, kahit ikaw na pinakamasama. Kaya ka baguhin, basta totalima ka sa tawag ng ating malapay noon. Di ba? Maniningil ng buwis, kinamumuhian ng mga tao sa Israel noong araw. Dahil pag nasiningil nila, doble-doble na sinisingil. Kaya yayaman ng mga tax collectors sa Israel at that time. They are millionaires. Bakit? Doble-triple sila pag nangil ng buwis. Halimbawa, ang sisingilan sila, halimbawa, sa isang bahay, isisingilin nila, so, dapat ay sabihin natin, 1 million lang yung tax ng property nung may-ari ng bahay. Sisingilin na yun ng 3 million. Mas malaki pa sa kanila kaysa sa gobyerno ng Roma. Kaya mayayaman sila, minamahal. Ngunit galing sa masama. Amen ba? Minamahal? Yan sinasabi ng Panginoon. Yan yung mga hindi baga kapatid, kung tayo lamang iibig sa mga umibig sa atin, wala natin kaibahan sa mga niningil ng buwes. Sa mga tao, masama. Anong kaibahan daw natin? We are just the same as the unbelievers. If we love only those who love us, kung mabuti lamang tayo sa mga mabuti sa atin, anong kaibahan natin sa mga kurap? Pero pinagpala ka dito, binago tayo ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Pinagpala ka, pag nandito ka, pinagpala ka. Dahil makikita natin ating malapiro na mukhaan. Amen? Sabi niya, 47. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano kalabisan ang inyong ginagawa? Mga kapatid lamang. Ibig sabihin, friendly tayo kahit sino, kahit mabuti sa atin, kahit hindi, maganda pa rin ang pakikitungo natin. Dahil Kristiyano nga tayo eh. Amen ba, minamahal? Sa simple illustration, hindi ka nabigyan ng regalo. Hindi kita bibigyan. Di ba? Pero mga Kristiyano, bigyan ka ang regalo, hindi.
handa ka magbigay. Bakit? Ang Diyos ang gaganti sa'yo. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? 48, ang sabi dyan. Kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng iyong Ama sa kalangitan na sakdal. Let us be perfect as our Father in heaven is perfect. Yun ang pamumuhay ng mga Kristiyano. Pati na umuusig sa'yo, gumagawa siya ng masama, pinananalangin mo. Sapagkat ang Diyos nagbibigay ng ulan sa mga liko at sa mga matuwid. Wala siyang pinipili. Amen? Kaya ganun din tayo. Ipamuhay natin ano ang tinuro ng banal na kasulatan. Ano ang salita ng Diyos na mahal para tayo maging sakdal katulad ng Ama sa langit na sakdal. Malapakan natin, malapay noon. Amen? Romans chapter 12, verse 20. Mga taga-Roma 12, talatang 20. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibinubunton mo sa kanyang ulo. Hindi naman naman. Kung ang ito, pamumuhay katulad ng ating mahal na Panginoon. Kasi nga, nalalalaga natin yung Pasko eh. Pag sinabi Pasko, kapay, pagkakatawang tao ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya, kasama na dyan yung pamumuhay katulad sa Kanya. Kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Ba, mahirap gawin sa iba yan. Pero sa nagsusumikap paglingkod, madali lang yan. Malapakan natin malapaylo. Amen? Kung ang kaaway may magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Baka laso na painom ninyo, ha? Sa mga kaaway, ha? Hindi. Gawan mo na mabuti yung gumagawa sila masama. Ang mahal na Pinisos ang gaganti sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Ayan, no? Kung ang kaaway mo raw, nagutom pakainin mo. At kung siya'y mauhaw, painumin mo. Dahil kung ginagawa mo raw yun, nagbubuntun ka ng baga ng apoy sa kanyang ulo. Ano ibig sabihin yan? Pag may gumagawa sa'yo na masama, gantihan mo palagi na mabuti. Mabuti lang, mabuti. Hindi pa rin siya magsisisi, despite na puro mabuti ang nakita niya sa'yo, ginaganti mo. Ngunit hindi siya nagbabago. Ganon pa rin, isang araw, hahatulan na siya ng Diyos. Hindi namin sabihin. Inubunta na mo lang baga ng apoy ang kanyang ulo. You are putting coals of fire upon his or her head. Nilagyan mo siya ng baga ng apoy. Sabihin, sa Biblia kasi pag sinabing baga ng apoy, that is judgment, paghahatol. Sa kabila ng ginagawa mo na mabuti, tuloy pa rin siya sa paggawa ng masama. Diyos na ang kalaban niya. Kaya huwag ka talaga gumanti. Kahit ang ginagawa mo masama, babayaan mo siya. Gumanti ka lang na mabuti, yan ang duty mo. Diyos na ang bahala sa kanya. Malapakan natin, malapay no. Amen? Mahal na pastor, noong araw, siyempre, mahal na pastor, pag nangaral, talaga sasabihin ng katotohanan. Masakit para sa iba. Pero sabi ng mahal na pastor, di bali masaktan ka, basta papunta ka sa langit. Amen? Yung araw na pastor, may mga unbelievers. Galit na galit sa mga pastor. Unbelievers. Siyempre, tinatamaan sila ng mga word of God. Mga lasenggo! Durot na kayo sa impyerno kung hindi kayo nagbago. So, masakit sa mga unbelievers yun. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ha? Kayo mapapahamak sa impyerno. Totoo naman nakasulat sa Biblia. Pero masakit sa kanila yon. Eh, ganoon mga pastor, sinasabi talaga. Isang araw, mayroong dalawang tao na hindi makatiis. Ang ginawa nila, para sila tumapang, naglaseng. Para matapang sila. Nung lasing na sila, pumunta sa gawain. Eh, hindi man nila masugod walang pastor. May dala silang itak pareho. Hindi nila masugod. Dahil
Hindi mo kaya ang man of God. Ang tunay na Kristiyano, hindi mo kaya saktan yan. Malapakan natin, malapakan Panginoon. Amen? Hindi mo kaya saktan yan. Yung malakad na matuwid, hindi mo kaya saktan yan. Hindi mo kaya sipain ang iglesia. Sabi ng mga Panginoon, you cannot kick against the prick. Hindi mo kaya sipain ang tinik. Dahil pag sinipa mo ang tinik, ikaw ang masasaktan. Yan ang church. Yan mga Kristiyanong naglilingkod ng totoo. Patulad sila ng tinik. Ang sumipa sa'yo, sila ang masasaktan. Yung dalawang laseng, galit-galit sa mga pastor. Hindi naman sila makalapit. Ang ginawa nila, yung Ford pera ng service ng susong araw, second hand na nga na Ford pera, medyo kumakarag-karag pa. Yun ang pinagdiskitahan ng mga laseng. Nagalit, taga-usig mga pastor. Pinagtataga yung upuan ng mga pastor. At dito nakatupo si Pastor Almeida, tagtarin natin. Tinagtad yung upuan. Ano nangyari? Ilang minuto lang. Yung dalawang laseng, silang dalawa nagtagaan, patay. Tignan mo? Yun ang sinabi ng Biblia. Ang mga pastor, wala nang ginawa. Ay, ganun ba? Tinagtad yung upuan ko. Pinag-pray lang, malapay noon, iligtas mo yung mga taong ganito, gumagawa ng masama sa kapwa. Ilang minuto lang, yung dalawa, nagtagaan sila, dalawa, patay. Kawawa, di ba? Yan sinasabi Biblia. Kung ang kaaway mo, nagugutom, pakainin mo. Kung ang kaaway mo, nauhaw, painumin mo. Sapagkat naglalagay ka raw ng mga baga ng apoy sa kanyang ulo. Ibig sabihin, yung judgment naghihintay sa kanya, pag hindi pa rin sa'yo nagbago. Di ba? Despite na lahat ginawa mo na, hindi ka gumagante, pero patuloy pa rin sa paggawa ng masama, hatulan na sa ng Diyos. Kaya living like Jesus, pamuhay katulad ng ating mga Panginoon, minamahal, bahalaga yan. Dahil, sabi nga ng Biblia, pag ginagawa mo mga bagay na kakalugod sa Kanya, pag nanalangin ka naman, pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ginagawa natin, kahit na masakit sa atin, pero pilit natin ginagawa yung nakalulugod sa Kanya. Pag nanalangin ka, pakikinggan ka agad ng ating mahal na Panginoon. Unang Pedro 3:18. Unang Pedro 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang ito'y magdala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga makasalanan. Dahil sa mga kasalanan. Tayo yun. Isa tayo sa makasalanan. Pero dahil sa pagbata ng ating mahal na Panginoon. Nagbata, tiniis siya. Pikit mata siya, pumunta sa lupa. Siya'y napakabanal na Diyos. Walang bahid ng kasalanan. Banal. Ngunit siya'y nagkatawang tao. Bakit? Para lamang tayo ay iligtas. Sabi diyan, sabagat si Kristo man ay nagbata, ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid. Matuwid ang ating malapit ni Jesus, nagbata para sa mga hindi matuwid. Tayo yun, hindi tayo matuwid noong araw. Upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Pinatay siya ng mga samang tao. Pinabayaan niya para lamang iligtas tayo. Ano nangyari? Siya'y binuhay muli ng ating Diyos sa langit. You are willing to suffer for the sake of righteousness, alang-alang sa katuwiran, handa ka magtiis, bubuhayin ka, itataas ka, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kaya living like Jesus. Minsan may mga tao na pupunta lamang sila sa lugar na alam nila ay pabor lamang sa kanila. Pag mayroong umuusig sa kanila, hindi nila pupuntahan yun.
Meron ganyan eh. Masasama yung mga tao doon, hindi ko yan pupuntahan. Alam, kaibahan natin sa mga politiko. Hindi naman lahat ng politiko, marami na mga mababait na politicians, marami. Alala ko yung doon kami nung araw sa Quezon City. Ilang taong kami nakatira. Bakit yung kalsada dito? Lubak, ang liit-liit lang naman, ba't hindi maayos-ayos? Ilang dekada na, puro lubak, sira-sira yung kalsada. Nagtanong ako doon, bakit po yung kalsada rito, sira-sira. Ang tagal na, ba't hindi naayos? Napakadali lang naman gawin. Sabi, kasi yung opisyal dito sa natin, sa lugar natin, hindi ibinuto ng mga dito, yung mga nakatira dito. Hindi nila binuto, kaya hindi inaayos yung kalsada. Sanlibutan kasi yun. Pero Kristiyano, hindi. Kahit na hindi maganda ginawa sa'yo, gawan mo pa rin na mabuti. Yan, anak ng Diyos. Di ba? Kung tayo lamang mabuti sa atin, anong kaibahan natin sa mga unbelievers, sa mga hindi manampalataya? Dapat makita sa atin yung puso, buhay, yung pag-ibig, pagmamalasakit ng ating malapit Jesus. Dahil kung tinignan tayo, kung tayo tinignan bilang tao, wala tayo, mapapahamak tayo lahat. Pero tayo tinignan bilang mahalaga, pinatawad, nilinis. Nagtiis, kahit nakaaway tayo'y pinagtiisan para tayo maging malapit, maging kaibigan niya, at makasama niya sa buhay na wala hanggan. Amen? Yan po ang living like our Lord, Jesus Christ. Second Timoteo, ikalawang Timoteo 4:1 hanggang 4. Ikalawang Timoteo 4:1 hanggang sa 4. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpapakita sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapainuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga sa mga ibabaling sa katha. Amen. Pakibalik. Ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay. Sa magitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Pag sabi papakita, yung kanyang pagbabalik. Dahil sa pagbalik ng mga Panginoon, lahat ng mata makikita siya. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Every eye will see the Lord Jesus Christ. Yung iba, hindi sila nagagalak. Pag sinabi, ang malapit ang bumalik, nalulungkot yung iba. Bakit tayo nalulungkot? Sabi ng Biblia, the second coming, the coming of Lord Jesus Christ is our blessed hope. Blessed hope! Pinagpalang pag-asa! Iba kasi nalulungkot. Bakit naman yung preacher dyan sa Baliwag, puro lang second coming pinapangaral? Di ba pwede pangaral yung third coming na lang? Magawa ka na sarili mo, Biblia, kung gusto mo. Gusto mo may third coming. You make your own Bible. Sa Biblia kasi, Jesus Christ will come again anytime, Lord! Hallelujah! Praise Lord! Pero yung mga nagmamahal sa mundo, makatisakte nga nila pakinggan yan. Bakit puro ka naman second coming? Yun yung pinakamasayang buhay natin, yung pagbabalik na malapay noon. Ayaw mo? Hallelujah! Praise the Lord!
Sabi ng balita, meron na parating na another pandemic, another lockdown. Sabi ng iba, huwag naman mag-lockdown. Huwag naman. Kaso sa Biblia, nakaprograma. Bago sa bumalik, maraming kapigatian na mayayari sa mundo. Anong dahilan? Bakit maraming kapigatian? Para ang mga tao, ang mga Kristiyano, ay hanapin ang tunay na kaligayahan. Walang ibang tunay na pag-asa at kaligayahan, kundi ang makapiling ang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga linaw-linaw sa Biblia eh. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya ang linaw-linaw na utos, huwag mo ibigin ng sanlibutan eh. Huwag mo ibigin ng mga material eh. Huwag mo nga ibigin eh. Dahil pag iniibig mo yan, mawawala sa iyo ang pag-ibig ng Ama sa langit. Can you read? Can you prepare? Christian 2:15, 16, 17. Ang linaw ng utos, do not love the world. Kaya iba ayaw pa naman yung bumalik kasi they are setting their mind and hearts to the things of the world. Ang linaw sa manasulatan, wala nga masama sa mga bagay na material, pero huwag mo ilagay ang puso mo doon. Amen? Mayroon ba makakahigit sa hinala ng Diyos sa langit? Mayroon ba? Walang makakahigit sa kaligayahan, kayamanan, pati kalsada, ginto. Kaya ba higitan ang mga kayamanan sa mundo? Wala yan. Kaya, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. 1 Juan 2, 15, 6, 17. 1 Juan 2, 15, 17. Huwag din niyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino mang ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang mga masamang pita ng laman, at ang mga masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang mga masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay mananahan magpakailan paman. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Very clear in the Word of God. Do not love the world, neither the things that are in the world. Ako ba may utos niyan? Bakit nagagalit ka sa akin? I'm just reiterating the words of God here. Ako lamang yung nagsasabi ng salita. Kami tinawag sa Pangulang mga Pastor para sabihin ang salita ng Diyos. Hindi namin salita yan. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Why do you getting mad at me? Kasi minsan may nagtitik sa akin, grabe ka naman kuya. Ang sakit mo magsalita. Hindi ako masakit magsalita. Masakit ang salita ng Diyos. Hindi ako. Amen? Dahil ang salita ng Diyos sa Biblia, the Word of God is quick and powerful. Tumatagos yan sa kaluluwa at buto ng tao ang salita ng Diyos. Pero sa mga gusto sa manod, matamis yan. Pero sa sumusuway, masakit yan. Pinagpala ka dahil nandito ka. Tinatanggap ang katotohanan. Di ba masakit? Dahil yan ang maglilinis sa'yo para magmana ka na buhay na wala hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Pakalinaw. Huwag niyo ibigin ang sanlibutan niya ang mga bagay na sa sanlibutan. Ako ba may sabi niyan? Why are you getting mad at me? Kung ang sino man ay may ibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya pag-ibig ng Ama. Ako ba may sabi niyan? I'm not hurting anybody. The Lord is giving warning to everyone. Lalo na yung mga anak ng Diyos na nandito matutuwid. Ginawarningan tayo ng malapinon. Anak, if you have wealth, maganda yan. But do not love it. Love the Lord above all. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba natin alam? Someday, somehow, anytime now, ang gagamitin ng Diablo, ang gagamitin ng Antikristo, ang gagamitin ng beast, o halimaw sa Biblia, Antichrist, is material things. Gagamitin yan para
ilihis tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya, bantay tayo, minamahal. Pinagpala ka, that is very good. Ayan, gusto ng Diyos, pinagpala ka talaga. Pero, ang Biblia makapal. Kaya ka pinagpala, hindi para gawin ang gusto mo. Kaya pinagpala ka para lalo mong masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Napakakapal ng Biblia, minamahal. Huwag ka magdepende sa isang talata lamang. Basahin mo lahat. Para, sabi nga ng Biblia, sabi naman ng Panginoon, search the scriptures, for in them you have eternal life. Search the scriptures. Saliksingin mo ang katotohanan para malaman mo may kaligtasan ka at buhay na wala hanggan. Tayo tinawag, nakarating tayo dito. We heard the gospel of our Lord Jesus Christ, brought unto us by the man of God, ating mga pastor, with power and great anointing. Pero hindi natatapos yan. Pag nandito ka na, you have to live according to the words of God. Amen? Yung kanina, balikan natin. Yung Timoteo. 2 Timothy 4. Yan. Sa 2, sabi yan. Ipangaral mo ang salita. Ayan, ipangaral. Magsikap ka sa kapalahunan at sa di kapalahunan. Diba? Sumawata ka. Utos siya ng Diyos eh. Kailangan sawatain natin mga maling akala ng mga tao. Ituro natin katotohanan. That is our duty. Sumawata ka. Sumuway ka. Sumaway. Hindi sumuway ha. Sumaway. Para yung pagkabasa kanina, sumuway eh. Apo hindi pala sumuway. Hindi, sumaway. Sabihin, i-correct mo yung mga tao. Palapahin natin, mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Because if you don't correct those who are doing in contrary to the will of God, ay nakikiayon ka rin sa kanila. Ay ikaw na rin gumagawa nung kanilang ginagawa. Mahirap ang buhay ng mga ngaral. Mahirap eh. Kasi pag hindi mo sabihin ang katotohanan, ikaw naman ang paparusahan ng Diyos. Di ba? Kaya may mga ibang church, ayaw mangaral ang, ayaw sabihin ang katotohanan. Ang Diyos pag-ibig. May kasalanan ka, okay lang yan. Sabi nila, bakit hindi kailangan ng katotohanan? Kasi ayaw namin masaktan yung mga tao eh. Ayaw masaktan! Gusto mo saktan sila doon sa impyerno? Di ba nila masaktan sila pansamantala, basta ang kaluluwa nila pupunta sa langit. Yan ang tunay na mga ngaral. Amen ba? Sumaway ka. Ibig sabihin, sawayin mo ang mga tao. Hindi lamang sa mga Kristiyano, lahat tayo. Lahat tayo inutusan ng mga Pinoy. Sumaway tayo. Sawayin natin. Di ba? Di ba si John the Baptist sa Biblia? Basta King Herod. Gusto niya, muntik na sa pugutan ng ulo ni King Herod. Bakit? Hari, King Herod. Sinaway ni John the Baptist. Mahal na hari, hindi mo asawa yan, bakit kinakasama mo? Nangangalunya ka. Galit ang hari. Sino ka? Hari ako! Ganyan nga ang ating katungkulan eh. Sumaway ka, sino pa yan? Kung may pagmamahal ka sa Diyos at sa kapwa, sabihin mo. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi nakikiayon sa masama. Ang sinasabi, nagagalak sa katotohanan. We have the Word of God. Sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Pagtuturo eh. 3. Ipangaral mo sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Ano sa English yan? 4:3. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Hindi natitiisin ng tao yung sound doctrine.
Bisin yung pangangaral patungkol sa kabanal. Pag sinabing magaling na aral, patutungkol sa katuwiran, patutungkol sa paglayo sa kasamaan, patungkol sa paglayo sa sanlibutan, patungkol sa kabanalan. Ang tawag sa Biblian, sound doctrine. Dahil ang tao gusto niyan, sama-sama. Pero bilang lingkod ng Diyos, ipangaral mo. Bilang anak ng Diyos, ipangaral mo ang katotohanan. Dahil sabi niya, hindi na titiisin ng mga tao ang magaling na aral. Kundi, magkakaroon nila ng katinang tenga. Katinang tenga. Wala ganyan. Ba't yan ang pinapangaral niya? Kabanalan, tuwiran. Yan ang utos ng Biblia. Paano tayo makakarating doon? Amen ba? Na mahal? Ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Marami mga ngaral, hindi naman dito yan. Kasi marami itong kaibigan ng mga ibang pastor sa ibang church. Sabi ng kaibigan ng pastor, bira yung mga member ko dito. Ayaw na akong pakinggan. Sabi ko, bakit po, pastor? Ayaw na makinig sa akin eh. Kasi raw, pinapangaral daw niya, labag sa kanilang gusto. Sabi ko, patuloy lang po kayo, pastor. Patuloy lang po kayo. Basta malaga, yung gusto ng Diyos ginagawa ninyo. Amen ba? Alam ba? Hindi naman. Sila kikinig sa akin. Namimili sila dito ng mga ngaral. Yung gusto nila mga ngaral, yung binubola sila dito. Yung binubola na sila ng gusto. Pero tayo pinagpala. Dahil dito, totoo ang ating ginagawa. Namimili lang sila, ito ang gusto ko mga ngaral. Yung pinapalutang ako sa langit, sa ere, hindi ako sinasawata. Kahit naman lang ginagawa ko, tinatapik lang aking balikat, sige, tuloy ka lang ako. Pag kayo mga ngaral, pareho kayo mapapahamak. Pero salamat, dito, totoong pag-ibig, sinasabi ang katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! 4, sabi dyan. At ihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga. Ihiwalay. May mga ngaral kasi, ihiwalay sa katotohanan ng tainga ng mga Christians, ibang mga tao. Ihiwalay sa katotohanan. Hindi sasabihin ng katotohanan. Sabi nga ng isang church din, ayaw namin mag-rebuke, ayaw namin sawata. Baka hindi na magbigay yung mga member namin. Baka di na bumalik. Dito, sinabi naman na paso lahat, lalong dumadami. Bakit? Diyos ang pinapaluguran, hindi tao. Pag ang Diyos pinaluguran mo, siyang bahala sa kaluluwa ng tao. Huwag ka matakot sa tao. Matakot ka sa may gawa ng tao, ang Diyos. Dahil siya may control ng puso ng tao. Ayaw namin mangaral ng kabanalan. Ayaw namin magturo ng pagsawata. Dahil baka nila magbigay yung aming mga kapatiran. Sabi ko, Pastor, hindi mo mahal yung kapatiran mo. Ba't mo sinabi yan? Ang mahal mo yung bulsa ng kapatiran mo. Wala pa na, di ba? Wala na siya lang. Ayaw mo sabihin ng katotohanan, hindi mo mahal. Sino mahal mo? Bulsa siguro ang mahal mo. Pero pag tunay kang pinadala ng Diyos, katulad mo na pastor, hindi mahal ang bulsa, ang mahal yung kaluluwa ng tao. Hallelujah! Praise the Lord! Sasabihin ng katotohanan para magmamana ng buhay na wala hanggan. Meron nga ibang church, ayaw mangaralan tayo sa offering. Naku, pag nangaral kami dyan, wala na matitira namin kapatiran. Baka sabihin na negosyo kami. Sabi mo lang, Pastor, takot kayo sa tao. Hindi kayo natakot sa Diyos samantala utos sa malapino yan. Eh, mga pastor, wala lang kapakundangan. Talagang sinasabi, magbigay kayo sa malapino. Sinunod ng kapatiran, hindi sila pinagpala, hindi naman nawala, lalong dumami ang kapatiran. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, at hiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga. Maraming mga ngaral, ihiwalay ang mga tao sa katotohanan. Ang tawag sa Biblia, men pleasers, nagpapalugod sa tao. Okay, pag Christian ka, kahit hindi ka preacher, kahit ordinaryong Christian ka lang,
Mahal mo talaga. You're friendly. Mapagmahal ka sa kanino man, lalo na sa kapatiran. Pero pag patungkol sa katotohanan, sabihin mo ang katotohanan. Di ba? At hiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tenga at mga ibabaling sa kata. Unang Korinto 7:29. Kindly prepare mga natin, mga singers natin. Unang Korinto 7:29 hanggang 31. Unang Korinto 7:29. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. At ang mga nagsisiyak ay maging katulad ng mga hindi nagsisiyak. At ang nangangagalak ay maging tulad ng hindi nangangagalak. At ang mga nagsisilbi ay naging tulad ng mga walang inaari. Isa-isahin natin. Ngunit sinasabi ko ito mga kapatid, ang panahon ay pinaikli. Sabi Biblia, time is short. Totoo naman, time is short. Di ba? Amen ba? Wala na. Nasa dulo na po tayo. Nasa dulo na tayo. Hindi man ibig sabihin na huwag ka na magtrabaho, huwag ka na mag-aral. Tuloy mo lang ang buhay mo. Pero ang malaga, nandito ka. Tuloy-tuloy ka rin sa paglilingkod. Malapit natin, malapit. Hindi mo sabihin na malapit na mahalapin bumalik. Pwede ba, dyan na kami sa pastoral? Di ba tayo magkakasya rito? Diyan na kami titira, mag-worker na kami lahat. Alam mo, pag-worker na kayo lahat, puto lang kurinti natin dito. Malamang fasting tayo araw-araw. Di ba? Hindi ibig sabihin na malapit na mapinoon, ito, tutigil ako sa... Hindi! Tuloy ka lang sa anong buhay mo dyan, tuloy ka lang. Pero, tuloy ka rin sa paglilingkod sa ating malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Kasi alam ko, iba sa inyo, maraming pangarap. Walang masama mangarap. Basta wag mong kalimutan ang paglilingkod mo sa ating malapit. Dahil we are convinced that God has called us. God has chosen us. Tayo tinawag at pinili ng Diyos. Kaya ituloy mo lang. Kahit anong ginagawa mo, ituloy mo lang. Kung tinawag ka talagang worker o full-time worker, wala masama dyan. Pero hindi naman tayo tinawag lahat worker. Hindi tayo tinawag. Ang iba, tinawag para sa labas, magtrabaho, mag-aral. That's very good. Pero pag tinawag kang preacher, worker, pag full-time, gawin mo. Pero hindi lahat tinatawag. Palapakan natin manapin para maging full-time. Iilan lamang. Di ba? Ilan lamang. Pero full-time ka o hindi, basta nandito ka sa tunay na gawain, sigurado yan, pupunta ka sa langit. Hallelujah! Praise the Lord! Yun ang sabi ng Biblia. Kasi may nagpuntahan noong araw sa Pastoral House, mga way back na 1984. May nagpuntahan sa isang probinsya. Lahat sila. Lolo, lola, nanay, tatay, mga anak, mga apo, nagpuntahan sa Novaliches. Wala silang matirahan. Yung mga pastor, alam mo, wala baga, kung tanggapin, ang layo pa pinanggalingan. Ilang daang kilometro pinanggalingan. Yung mga pastor, sige, dito tayo, sama-sama tayo. Ang problema, yung kanilang mga baka, pinagbibenta. Pati mga pagsasaka, mga gamit, pinagbibenta. Kaya na sila umuwi, back to zero sila. Pag hindi tayo tinawag na full-time, manatili tayo sa ating buhay. Lahat masabi, praise the Lord. Amen? Hindi ka naman tinawag na full-time. Go on with your life. Pero, wag natin kalimutan na tayo'y pinili ng Diyos. Iniwalay na tayo. Nandiyon naman tayo sa sanlibutan, yung gawa natin ay wala doon sa sanlibutan. Hiwalay ang ating gawa. Amen? Yan. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. Tingnan mo, pati pala may asawa, parang isipin mo, wala kang asawa. Ibig sabihin noon,
Di ba sabihin na iwanan mo ang asawa? Ibig sabihin, mas mahalaga sa'yo yung paglilingkod sa malapinong kaysa asawa mo. Yun ang meaning. Amen ba? Yun ang mahal. Baka pag sabihin, uy, wala na raw asawa. Walang siya sa Biblia. Isipin mo na parang walang asawa. Ibig sabihin, yung duty mo may asawa, gawin mo. Pero higit sa lahat, yung duty mo bilang Christian. Amen? Ngunit, sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay, tinulit lang natin, 30. At ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak. Kung malungkot ka, parang hindi ka malungkot. Amen ba? Yun ang mahal? Mahalaga kasi ang paglilingkod, mahalaga ang pagsunod eh. Kahit may problema ka, parang wala kang problema, nandito ka pa rin. You're rejoicing in the presence of God. At ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak. Tingnan mo, kahit yung nagre-rejoice, parang hindi ka rin nagagalak. Parang ibig sabihin, nakatuon talaga ang may palay sa malapay noon. At ang mga nagsisilbi ay maging tulad sa mga walang inaare. 31. At ang mga nagsisigamit ng sanlibutan, Ayan, no? Ano ibig sabihin nagsisigamit? You're using this world. Ibig sabihin, nandiyan ka. You are taking advantage of the world. You are using the wealth of this world. Wala nga masama if you're using the wealth of this world. Wala masama dyan. Kaya sabi, ang mga nagsisigamit ng sanlibutan ay maging tulad sa hindi na nagpapakalabis ng paggamit. Tira ba? Parang wala lang. Kahit na nagtatamasa ka pa dyan, balang wala lang. Bakit? Mahalaga ang kaligtasan natin. Mahalaga na tayo matuwid, handa sa pagbabalik ng ating malapinan. Sapagkat ang kaasalan ng sanlibutan ito ay lumilipas sa dyan. And they that use this world as not abusing it. Yung gumagamit ng sanlibutan. Nandito ka sa sanlibutan, You're using the world for your benefits. Wala naman sama dyan. Pero sabi ng Biblia, as not abusing it, for the fashion of this world passes away. Sapagat ang pita ng salibutan, lumilipas. Diba? Lumilipas lamang yan. Nandiyan ka, ginagamit yan. Okay, maganda yan. You're using this world. The word of the world, you're using. But, do not forget, the world is temporary. Ibig sabihin, huwag ka mag-abuso dyan dahil pansamantala lang yan. Huwag mong kalimutan ang dito, ang paglilingkod sa ating malapayron. Yan ang, yan ang meaning. Kasi si Pablo, may asawa yan. Pero si Pablo, hindi na nag-asawa. Bakit? Hiniwalayan siya nag-asawa, hindi na siya nag-asawa muli. Hiniwalayan siya, hindi na siya nag-asawa. Ibig sabihin, gaano si Pablo nagpapahalaga sa kanyang paglilingkod. Hindi ibig sabihin na masama mag-asawa. May wala siya, di pinabayaan niya. Naglingkod na lang solo, minamahal. At si Pablo saan ngayon? Nasa langit. Pinugutan ng ulo si Pablo, pinatay. Pero siya ay banal, nandoon na sa piling ng ating malapay. Living like our Lord Jesus Christ. As the Christians, our duty is to live like our Lord Jesus Christ. Di nyo ba alam ang ating malapinon? Lahat ng hirap binata, lahat ng pag-uusig binata, lahat ng sakit binata. Pero anong sinabi ng Biblia? Huling talata. Apocalypse 5:12, huling talata. Lahat siya'y pinatay, lahat ng hirap binatay niya. Pero ano nangyari sa kanya? Apocalypse, huling talata, 5:12. Apokalipsis 5:12. Na nangagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kalawalatian at pagpapala. Amen. Ang kordero na pinatay, sinaktan, inusig, wala lahat. Karapat-dapat tumanggap ng kayamanan, pagpapala, kalalatian. Ganon din sa atin. Pag dumaan ka sa mga pagsubok, tiniis mo lahat, nawalan ka lahat, para bang nawalan ka dahil sa pagsunod mo, isang araw, you will be given
blessings, honor, glory, most of all, eternal life. Hallelujah! Praise the Lord! Ganun ang Diyos kabait, ganun sa kawais. Tinusubok lamang tayo kung we are willing to follow Him, even when the times when it really hurts. Yung masakit na, nasasaktan ka na sa paglilingkod mo, pero tuloy ka pa rin. Isang araw, you will be given riches, glory, and honor. Kaya naman, yung mga pagsubok natin dito, sabi nga natin mga pastor, your trials are blessings in disguise. Ang mga pagsubok mo, blessing yan. Tiisin mo lang. Kahit natitisod ka na, tiisin mo lang. Someday, somehow, you will be rewarded with honor, blessing, and glory. Wealth, binigyan siya ng wealth. Ang ating mahal na Piso Kristo, siya na may-ari ng lahat. Binigay sa kanya lahat. Bakit? Siya'y pinatay. Tiniis lahat ng hirap. Tiniis ang pag-aapi ng tao. Tiniis ang mga pag-uusig. Pag-alipusta, tiniis. Siya'y karapat-dapat tumanggap ng kayamanan, kalalatian, karangalan. Ganon din sa atin. Yeah, living like Jesus. You have to live like our Lord Jesus Christ. Mabuhay ka katulad ng Pinoon. Di bali na nasasaktan ka. Di bali na nasasaktan ka. Di bali na napapagod ka. Tuloy ka lang. Isang araw, you will be rewarded with honor, riches, glory, bless, buhay, eternal life in heaven. Habang tayo maawit sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga pinagpala ating mga pastor, pamilya mga pastor, pinagpala. Mga pastor, iniwanan lahat eh. Kaya nagtatamasa ang mga pastor, siyempre ng pamilya. Nagtatamasa din sa ganang pagpapala. Why? Tiniis lahat ng kahirapan, mga pag-uusig. Kaya naging karapat dapat sa mga pagpapala. Habang tayo mahawit, Diyos na kamamangha, mga baguhan na mahal. We are inviting the new ones to please come forward. Tanggapin niyo ating malapit ni Jesus bilang salita balitas pa rin. Diyos na kamamangha. Magsisisi tayo na mahal habang inawag natin ulitin ito. Hallelujah. Diyos na kamamangha, Hallelujah. Oh, Jesus. ang iyong mga kawas, ang langit at lupa. Ikaw ang
ating mahal na Panginoon. God bless you po sa ating malapit na praise. Para po sa mga minamahal naming mga baguhan bisita, ito po yung pagpapalang na tinanggap niyo sa araw na ito sa ating mahal na Panginoon. Na kayo po ay mabigyan ng daan na makilala ang totoong Diyos. Pinagpala po kayo dahil nasumpungan niyo yung tunay na banal na gawain ng mahal na Panginoon. Nasumpungan niyo yung totoong Diyos, mga minamahal. Dahil sa oras pong ito, kapag tinanggap niyo si Jesucristo, na bilang Diyos at Hari ng inyong buhay, babagawin ng Diyos ang inyong buhay. Lulutasin ng Diyos ang inyong mga problema. Miski inyo po mga tinataglay na karamdaman, kayang pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Narinig niyo po ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Napakinggan niyo po ang mga buhay na patotoo kanina kung paano kumilos ang Diyos sa banal na ministeryong ito. Maaari din po kumilos ang Diyos sa inyong buhay kapag siya po ay inyong tinanggap bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Sabi ng Biblia, kapag walang pananampalataya, imposible nating mapalugdan ang ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan tayo manampalataya na mayroon lamang iisang Diyos, ang pangalan, Jesucristo. Na siya po ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay. Ang tawag doon yung tinatawag na gospel o mabuting balita. Kailangan po natin paniwalaan yan. Pangalawa, pagsisisi. Sabi mo ng Biblia, walang matuwid ni isa. Lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan ng tao na magsisi. Ang isa sa gawa po natin yung pagsisisi, yung hindi ordinaryong pagsisisi na ating nakaugalian. Ang ating mong isa sa gawa, yung maka-Diyos na pagsisisi. Yung totally pagtalikod po sa ating makasalanang buhay. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesucristo. Kayo po ay ilulubog sa tubig ang inyong buong pagkatao. At ang tubig ay magsisilbing dugo ng ating mahal na Panginoon. Ililibing ang inyong lumang pagkatao. Lahat ng mga masamang ugalit, lahat ng mga makasalanang buhay, ililibing pag-ahon, bagong nilalang na po kayo sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng inyong kasalanan, pinatawad na ang ating mahal na Panginoon. Pang-apat, yung bautismo sa Espiritu Santo o kaloob ng Espiritu Santo. Yan po ay hindi namin kayang gawin, ibigay sa inyo. Ang Diyos po ang magbigay sa inyo yan kapag nakita ng mahal na Panginoon na kayo nagpatuloy maglingkod. Sincero sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ipagkaloob po ng mahal na Panginoon ang banal na Santong Espiritu sa inyo. At ang inyong mga pangalan isusulat sa aklat ng buhay. Kayo po'y magiging takapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras pong ito, kung nais niyo po magkaroon ng kapayapaan, kagalakan sa inyong buhay, kapayapaan sa inyong pamilya, kung nais niyo mong malutas ang inyong mga problema, tanggapin niyo po si Jesucristo. Itaas po ang inyong 2 kamay at sundin niyo po ang maiksing panalangin na aking sasabihin. Tanggapin po natin ang formal ng ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, maraming salamat sa gintong pagkakataon na ito na ako ay naabot ng iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At ako'y dinala mo sa iyong tunay na gawain. Kaya sa mga oras pong ito, mahal na Panginoon, tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Patawarin mo po ako, Diyos, sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula nang ako'y ipanganak hanggang sa mga oras na ito. Itong aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Pakisabi po, Amen. Kami po ang manalangin para sa inyo. Dakilang mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming mahal na Panginoon Kristo. Sa unat na langin, aming mahal na Pastor Wildis Brad Almeida, malapang yung kabagan mga kalinawan lumapit sa mga paanan. Pagpalain mo sila, kumilos sa kanilang buhay, mahal na Panginoon. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Nawa ito po ang simulain na kanilang mainit na paglilingkod hanggang sa pagbabalik mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makabalik po sa inyong upuan. Huwag niyo pong lusanin ang lugar na ito na hindi po kayo nagbabautismo upang makakilos po na lubusan ng Diyos sa inyong mga buhay. Tayo dumako sa ating mga pangailangan, mga minamahal. Hindi maiksi ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, pagkatapos natin maganap ang kalooban ng Diyos, tayo po ay tugulin sa ating mga panalangin. Patong ang ating kanang kamay sa ating ulo. Isipin natin ang mahal na pastor na naglayan sa atin at ang kaliwang kamay.
Sa parte po ng katawan tayo may karamdaman, mga minamahal, wala imposible sa Diyos. Sabay-sabay po tayo manalangin, dakila, mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, ulat na lang beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, sama-sama namin pinapalayas lahat ng karamdaman ng gawa ng kaaway sa aming pisikal na pagkatao, ubot sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, demonyo ng asthma, psoriasis, hika, cast out from us. In the name of Jesus, be healed, be healed, be healed by the blood of Jesus. Lumayas kayo sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Di mo yun ang mga problema. Pagsubok ay hirapan. Hatid nyo sa rampal na paypay hadlang sa mga pagpapala. Cast out from us. In the name of Jesus. Cast out. Cast out. In the mighty name of the rich Jesus. In the name of Jesus. Be blessed. Be blessed. In the name of the rich Jesus. Purihin natin, mahal Panginoon. Bilang tanda, mga minamahal, na tayo pinagaling na, nilutas natin mga problema, tinugod natin mga panalangin, sabay-sabay na tumalon at lumbes malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal Panginoon, mapagkakataon po sa ating beloved ordained preacher. Bless you, beloved preacher, Brother Mark. Bago sa announcement, muli po, kami po ay mabati sa inyo ng Merry, Merry Christmas and prosperous New Year. Kanina po, nakabati na po kami sa ating mga pastor, beloved children, beloved family. Pero inulit ko po, kami po ay mabati sa ating mga pastor at ang propeta, the loving God, and time prophet, and beloved family, lahat po ng pamilya at ng pastor, muli po kayo mabati sa inyo. At sa inyong lahat, minamahal, maligayang Pasko. Purihin ang ating malapay noon. At bago po tayo dumakot sa mga announcement, minamahal, at mamaya po, mayroon po tayo pagsalusaluhan, magpalain kayo lahat na ating malapay. Mayroon po tayo mga parables, at saka mayroon pa lang po mga games. Kaya wag po muna kayo uuwi. Amen ba, minamahal? Marami po tayo mga prizes dyan, napakadami. Marami mga kapatiran po ang nag-sponsors. Pagpalain kayo ng malapit noon. Ibalik siya ng maraming beses ang inyong mga donations para po sa gawain sa ating selebrasyon sa araw na ito. May mga prizes po tayo. May mga nananalo dyan ng mga pa-contest na mahal. Marami po tayong prizes dyan. Kaya wag po kayong uwi. At higit sa lahat, marami po tayong pagkain dyan. Purihin ang ating malapay noon. At bago po yan, minamahal, tayo muna ito dumako sa ating special offering. Minamahal, hindi naman po yan pilitan. Yan naman po ay voluntary. Minamahal, special offering para po sa gawain malapit noon kasi nga marami tayong mga Bible studies. Minamahal, at yung mga sasakyan natin dyan, yan po inuhulugan natin. Yan ay ginagamit po sa mga gawain po natin, sa mga Bible studies. Lahat po na binibigay ninyo na mahal, talagang para sa gawain lahat ng ating malapay noon. Nothing personal para sa mga manggagawa. Hindi po napupunta sa personal. Napupunta po sa gawain ng ating malapay. Kaya huwag kayo mapagod sa paggawa. At sigurado yan, marami kayong pagpapala. At marami pinagpapala. At marami pa naghintay sa inyo na pagpapala. Amen? Kaya magbigay tayo sa special offering, minamahal, para po yan sa mga gastusin, sa mga sasakyan, sa mga iba-iba pang pangailangan, para sa gawain natin malapit. Beloved preacher, beloved Brother Eugene, Sarita, para sa ating special offering. Puri natin malapit. Po, our beloved preacher. Tayo po imanalangin po minamahal sa ating special offering. Pabutakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoong Isus, malapit noon sa unat panalangin ng aming malapastor, Evangelista Estrada Almeida, O Diyos, na dito kami malapit noon, dumadalangin sa iyo, malapit noon sa mga special offering sa ating mga kapatiran, malapit noon pagpalain mo mga trabaho negosyo, malapit noon mga source of income, malapit noon at ibalik mo Diyos, pagpalang financial, material, physical, at higit sa lahat sa spiritual pala mula sa iyo. Ito pong isang dalangin. In the mighty name of Jesus, I pray.
bless you po, ang mahal. Pagpalain kayo ng lubusan at mahal na Panginoon. After po ng closing prayer, wala pong aalis, minamahal. Dahil i-distribute po yung mga pagkain po natin. Puri natin, mahal na Panginoon. Ang ating gawain, tuloy-tuloy po dito. Sa sunod na linggo, dito po tayo. Maaga po ang start natin sa this coming Sunday. Dahil 24 po yon. Ibang kapatiran, may mga bisita pa sila. Kaya maaga tayo dapat makauwi. 8 o'clock ang start ng gawain natin next Sunday. Para alas 3 o alas 2 makauwi na po kayo. Dahil iba magpiprepare pa sila mga tahanan, sa kanilang mga visitors, preparation, sa kanilang Christmas celebration sa kanilang kanya-kanyang pamilya. So, this coming Sunday, 8 o'clock po ang start ng gawain natin sa December 24. Wednesday, dito pa rin po tayo. This coming Wednesday, alauna. Then, Friday, dito rin po tayo. 10 o'clock, ating overnight prayer. Pero ganoon din po sa San Ildefonso, tuloy-tuloy po ating gawain. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kung wala na po tayo, saan? Sa pipila. Pipila raw yung kapatiran sa mga pagkain po, minamahal. Saan ba pipila? Saan? Pipila daw. Pipila lang po kayo dyan sa inyong pagkain. Puri natin malapay noon. At mamaya na po, sa ating iba pang mga announcements para sa ating Thanksgiving celebration. Mamaya after niyo kumain. Samantala, tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay, sa ating closing prayer. Isama na rin po sa panalangin ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Puri natin malapit noon. Beloved Brother Man Shomper, sa ating closing prayer at saka panalangin na po sa pagkain. Tumayo na po tayo muna pansamantala. Minamahal, puri natin malapit noon. God bless po sa ating beloved OP. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po yung magsama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Opo, dakila na may mapagpalang Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unat talangin ng mga beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Malapin kami pinagpupuri, papasalamat sa iyo, malapin noon, hallelujah, sa tagumpay na panambahan sa araw na ito, malapin noon. Maraming salamat po, malapin noon, hallelujah, sa paglangis mo, malapin noon, hallelujah, sa bawat bahagi, mula sa pag-umpisa, sa pag-MC, malapin noon, sa pagkabitan ng mga joyful song, solemn song, malapin noon, hallelujah, paging sa pagpahayag, mga panagpalang buhay ng mga patutuo, sa pag-awitan ng mga beloved choir, malapin noon, hallelujah, sa pagbibigay, mahal na Pinoon, na isang susi sa pagpapala, mahal na Pinoon, higit sa lahat, sa pagpakinig sa banal na salita, mahal na Pinoon, na dinala sa aming pinagpalang mga ngaral sa araw na ito, mahal na Pinoon, at maraming salamat din po, mahal na Pinoon, sa mga tumanggap na kaluluwa, mahal na Pinoon, hallelujah, sa araw na ito, hallelujah, praise the Lord, at sa aming panansamantalang paghiwalay, malapin kung paano mo kami dinako, dito mapayapa, naligtas, malapin noon, ganun din, malapin noon, hallelujah, aming pag-uwi sa bawat isa, malapin noon, sa kanyang tahanan na buong ligtas, malapin noon, at sa ito ang samantalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan po ng mahal na Jesus, at sa panalangin na ating breaking, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Mahal na Pinoon, maraming salamat po, mahal na Pinoon, hallelujah, sa mga pagpapala, mahal na Pinoon, hallelujah, sa aming pagsalusaluhan sa araw na ito, mahal na Pinoon, at hallelujah, sa kaloob, mahal na Pinoon, ibalik mo sa kanila makalibong bisis sa pagpapala, mahal na Pinoon, pagpalain mo po sila, mahal na Pinoon, sa kanilang matrabaho, negosyo, mahal na Pinoon, hallelujah, ibalik mo sa kanilang makalibong bisis na siksik-liglig na walang paglalagyan, mahal na Pinoon, ito ang samantalangin, sa matamis at magkapangyarihan pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.